in Jesus. I am super blessed. I am Macarius. Yan, say it every day. Sa 10 taon nating pagdedeklara na tayo ay Macarius, naranasan na natin talaga. And indeed, we can say that we are Macarius. Super blessed and happier than happy. Sa mga unang beses pong narinig, yung salitang Macarius, it is a Greek word ng blessed. Ang ibig sabihin po ay supremely blessed. Hindi ka lang basta pinagpala, lubos na pinagpala. Fortunate, well-off, nakaluluwag, happier. Yan, mas masaya ka pa sa masaya. Literally means you are super blessed and happier than happy in life because of Christ Jesus. Amen? Amen. Yan. So let's start na po. Ang pag-aaralan po natin ay the joy of the message. Sharing the gospel with passion and positivity. Yan. So, before we begin, bago tayo magsimula, I want you to think of the last time na nakatanggap kayo ng isang napakagandang balita. Yan. Kailan po ba yung last time na nakatanggap kayo ng isang super good news? Yan. Sobrang magandang balita na hindi ka mapakali talaga. Gustong-gusto mong ipamalita, gustong-gusto mong ipagkalat, di ba? Gustong-gusto mong isigaw sa kapitbahay mo, di ba? Gustong-gusto mong sabihin sa mga kamag-anak mo, gusto mong banggitin sa magulang mo, sa mga anak mo, sa mga kapitbahay, kaopisina, o sa lahat ng makasalubong mo, di ba? Kahit kay manong na magtataho, gusto mong sabihin kasi sobrang good news, sobrang gandang balita. Do you remember that? May mga pagkakataon na bang ganon? Yung nakatanggap tayo ng sobrang gandang balita. Di ba? Yung pagkatanggap mo pa lang, pindot agad, post agad sa Facebook. O kaya, my day agad, di ba? With matching background music na thank you Lord, di ba? Yung mga ganon. A news that is so good na hindi mo talaga mapigilan. You could keep it to yourself. Yung kahit na sabi nila, secret lang, huwag kang maingay kay hindi ka pa din makali. Kating-kate yung dila mo talaga nabanggitin. Surprise to kay pero hindi ka talaga mapakali. Nahihintan mo kasi excited ka. Di ba? Naranasan niyo na po ba yun? Natatandaan niyo pa po ba yung pakiramdam? Diba? Halimbawa, sa mga estudyante, perfect ko yung quiz, di ba? Kahit kaninang umaga lang ako nag-review, di ba? Ang ganda, sarap ipamalita. Pumasa ako doon sa pinakamahirap na subject namin, di ba? 2 lang kaming nakapasa, di ba? Yung ganon, di ba? Top 2 ako, top 3 ako, di ba? 2 lang kasi kami eh. Yeah. Kasama yung anak ko sa top 10, di ba? May ganun pa ba? May top 10 pa ba? Sige, lang. Yung anak ko with high honors. Meron bang highest honors? Ayan di ba? Ganun, ibig sabihin, wow, ang galing-galing talaga ng anak ko. Super nakaka-proud naman. Or natanggap ako sa trabaho, yung trabahong pinagpipray ko, binigay talaga sa akin, laki ng sahod. Yan. Or may financial breakthrough na dumating, sobrang financial blessings. Gusto mong i-share, di ba? O ayaw i-share kasi baka mautangan. Yan, di ba? So, when these things came up, sobrang saya mo, di ba? Nakakatawa, ini-imagine ko nga lang talagang abot tenga ang ngiti ko, di ba? Sobrang passionate ka na ipamalita kasi nga, good news. Amen? Amen. So, now here's the thing. Okay? Why is it then, pagdating sa ultimate good news, yung pinaka-good sa lahat ng good news, na may Kristo na dumating, ipinako sa krus, namatay, nilibing, hindi tayo hihinto doon. Pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na maguli para sa katubusan ng ating kasalanan at kaligtasan at para sa ating buhay na walang hanggan. Bakit when it comes to that very good news, the ultimate good news na kung pwede nating tawagin ganon, parang hirap na hirap tayong ipamalita. Diba? Parang hirap tayo. Magandang balita ba yun? Is it a good news, mga kapatid? Amen, di ba? May Kristong namatay para sa atin, di ba? Imaginein mo, wala naman siyang kasalanan, pero siya yung pinako sa krus. Tayo dapat yun eh. Di ba?
Tayo yung marumi, tayo yung makasalanan, di ba? Pero siya yung pinako, siya yung nagpasa ng krus, siya yung namatay doon sa krus para sa atin, di ba? Pero tandaan natin, hindi siya nanatiling patay. Siya ay nabuhay muli. Kasi kung siya hindi ulit nabuhay, bali wala itong ginagawa natin, di ba? Wala lang pala. So, yan. Is this really a good news? Yeah, amen. So kung ito ay good news, dapat mawala na sa atin yung nahihiya tayong i-share, 'di ba? Kasi yung mga good news nga dito, super excited tayo, 'di ba? Yan, 'di ba? So dapat ipamalita natin ang good news na ito. Pero here's the truth kasi, 'di ba? Bakit parang hirap na hirap tayong ipamalita sa ating mga buhay, sa ating mga mahal sa buhay, 'di ba? Para kasing sa tingin natin, napakabigat na obligasyon 'to, 'di ba? Parang additional naman na gawain, okay na ako ligtas. Kaya na yan nila pastor, kaya na yan ng mga leaders, kaya na nila mag-share, 'di ba? Kasi most of the time, iniisip natin na isa tong usaping banal na kailangan nating i-defend, di ba? Baka kung ano yung sabihin nila kapag shinare ko yung good news of salvation, di ba? Baka kasi questionin pa nila yung mga pinagsasabi ko, baka hindi ko pa alam yung maisagot ko, baka halip na makatulong, lalo pang malayo, di ba? Kasi most of the time, iniisip natin yung mga ganong bagay, di ba? We get defensive. We view it as a theological argument, para bang debate na kailangan nating ipanalo, rather than a beautiful gift, isang magandang regalo, napakagandang regalo na pwede nating ibigay ng libre. Yan. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na nagmumula kay Kristo Jesus ay isang napakagandang regalo na libre. Amen? At ito ay napakagandang balita. Kaya atin itong ipamahagi. Amen? Amen. So, ang pinaka-idea ay ito lang naman mga kapatid. Ang kaligtasan is a very good news. Yan. At kung talagang naintindihan natin ito, kung ano ba yung ginawa ni Kristo para sa atin, di ba? As sharing the good news, the greatest thing that the humanity has ever received will naturally overflow with unshakable passion and irresistible positive attitude. Kung tunay natin itong naintindihan. Okay, so now, if this news is truly the greatest thing that humanity has ever received, then we have to ask ourselves an honest question. Tanungin po natin ang sarili natin. Bakit nga ba ang hirap ipamalita ng mabuting balita ng kaligtasan? Ayan. Diba? Kaya naman today, we will study about, next po, how to share the joy of the message. Yan. Simple lang naman po ito. So let us share the gospel with, number 1, unang-una, passionate heart. Yan. Sabihin niyo nga po, passionate. Ayan. Pag sinabi po passionate, before we dig deeper, sabi po kay Maring Merriam-Webster, a passion is a strong feeling of enthusiasm and excitement for a devotion to some activity or object or concept. Yan. Sabi pa, it is rooted in the Latin word pati. Yan, pati meaning to suffer. So ibig sabihin pala, true passion often implies a willingness to endure hardship or make sacrifices to pursue a meaningful goal. Yan. At ang meaningful goal po na gusto nating ipamahagi ay ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Amen. So ganun pala yun yung passion, di ba? It isn't something na pwede nating pekiin, di ba? Or hindi din pwedeng kinukumbinsi lang natin yung sarili natin na passionate ako when it comes to sharing the good news of salvation. True biblical passion is born the moment na ma-realize natin na hindi lang tayo basta-basta nagpapakalat o nag-share ng simpleng balita.
ng simpleng katotohanan. Bakit? Ang ipinamamalita natin ay literal na history altering, di ba? Life changing, di ba? Pag nakita mo yun or narinig mo yan, di ba? History altering, life changing, di ba? Eternal victory of God. Yan. Ito po pinamamalita natin yung tagumpay ng ating Diyos na buhay 2,000 years ago doon sa krus ng Kalbaryo. So, let's take a look at how Apostle Paul anchors this unashamed confidence in Romans chapter 1 verse 16. Yan, sabihin niyo nga po ako, "For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew and then to the Gentile." Yan. Para mas ma-appreciate natin yung verse na to, balikan natin yung panahon nung sinulat to ni Pablo, 'di ba? Sino ba yung mga Romans, 'di ba? Or sa Rome in particular, Rome is a very powerful empire, 'di ba? Nananakop sila ng mga bansa para palawakin yung empire nila, yung imperyo nila. They value military muscle, 'di ba? Firepower. Kumbaga sa panahon ngayon, sila yung malakas, meron silang mga fighter jets, maraming tangke, maraming missiles sa kanilang arsenal. They value military muscle and political status, pati na rin ang intellectual pride. 'Di ba? Ngayon, sa panahon ng Rome, a crucified Jewish carpenter, yung isang karpenterong anak ng karpenterong pinako, it's just a joke, 'di ba? Kasi nga they value political strength. Pero sa kabila nito, in the face of the culture that mocks faith, si Paul make a radical declaration. Sabi niya, "I am not ashamed of the gospel." Yan yung sabi niya, "Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita." Yan. So alam naman natin yung pinagdaanan ni Pablo, di ba? Si Pablo, he faced beatings, bugbog, prison, mockery, yet his confidence never wavered, di ba? Sabihin niya yan, "I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." And honestly speaking, ito po yung number one reason kung bakit hindi natin ma-share si Jesus. Mas iniintindi natin yung sasabihin ng ibang tao, di ba? Paul values God's truth more than he values human opinion. Yan. Kasi madalas tayo, nakatingin tayo, ano namang sasabihin nila sa akin kapag ka-share ko si Jesus? Diba? Kasama naman nila ako, kilala nila ako nung wala pa ako sa church, nakakahiya naman, 'di ba? So, balik lang tayo sa tanong. Ganito lang 'yan. Again, mabuting balita po ba ang kaligtasan? Amen. Then, ipagsabi natin ito. Amen? Amen. So mga kapatid, our passion should come from knowing. Dapat alam natin the absolute power of what we carry. Kung ano ba yung dala-dala natin. Kung ano ba yung gusto nating ibigay. Ano yun? The power of God that brings salvation to anyone who believes. Nandun naman yung delimiter. Diba? To anyone who believes. Baka kaya hindi siya naliligtas kasi hindi siya naniniwala, 'di ba? And it is our job to share the good news, 'di ba? Ibigay lang natin, gawin lang natin yung trabaho natin and God will do the rest. Mamaya po may pointers po tayo para diyan. Yan. When we share the good news of salvation, yan, let your confidence rest in God's unshakable love. Huwag sa sarili natin kasi totoo naman kung sa sarili lang natin, sino ba tayo, 'di ba? Pero kung iaangkla mo yung confidence mo sa ating Diyos na makapangyarihan, palagay ko at sigurado ako, masasabi din natin yan, I am not ashamed of the gospel. Amen? Amen. Yeah. Nung tinanggap natin si Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, we became more than conquerors. Alam niyo po ba yon? Amen. Dahil anak tayo ng Diyos na
napagtagumpayan na ang lahat. Silipin po natin, Romans chapter 8, verses 37 to 39. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Yan, sa pamamagitan niya. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers. Yan, next po, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ayan. Again, we carry a message that has already won. Tapos na ang laban, di ba? Napagtagumpayan na ito ni Kristo. At dahil nasa atin si Kristo, mananagumpay na rin tayo. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Yan. Gaya ng nabanggit natin kanina, hindi dapat ito pilit. Di ba? This passion should be a natural byproduct of a convinced heart. Kung kumbinsido ka na talaga sa puso mo na si Kristo ay niligtas ka, napagtagumpayan na niya ito, di ba? Walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos dahil nasa atin si Kristo. Kung talagang tanggap mo iyon sa puso, kumbinsido ka doon sa nababasa natin sa Biblia. And therefore, mga kapatid, sigurado ako, hindi mo ikakahiya ang gospel. Amen? Hindi mo ikakahiyang ipagsabi ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Amen. Yeah. And this is the reason why we can be unashamedly passionate. Yan, sobrang passionate tayo because Romans 8 reminds us sa ating position na we are operating on a position of absolute and final victory. We are more than conquerors, 'di ba? Ang pinaka-worst lang naman na pwedeng ibato sa atin ng mundo, pinakakinakatakutan ng lahat ay death o kamatayan, 'di ba? Pero anong laban natin diyan? Jesus has already conquered it. Amen? Nung namatay siya sa krus para sa ating kasalanan at pagkatapos ng 3 araw siya ay nabuhay namang muli, 'di ba? Kung napagtagumpayan na yon ni Jesus at nasa atin si Jesus, dapat hindi na tayo natatakot sa kamatayan. Amen? Amen. Hindi naman po natin sinasabing ngayon na, pero dapat hindi na tayo takot sa thought na balang araw tayo din ay mamamatay. Bakit? Sabi nga ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. 'Di ba? Pag namatay siya, langit na. 'Di ba? Magpupuri na lang tayo sa Diyos. Hindi na magtatrabaho para sumweldo, para kumain, wala nang bills na babayaran, wala nang sakit, karamdaman, pawi na lahat ng luha at kalungkutan. Amen? Amen. So dapat hindi natin kinakatakutan ang kamatayan. Amen? Again, hindi natin hinihiling, syempre, pero dapat hindi na natin ito kinakatakutan. Dahil alam naman natin, at some point in time, darating din yan, di ba? Maaaring in 10 years time, 20 years, 30 years, pero for sure, darating din yan. Amen? Pero isa din ang sigurado kapag tayo ay namatay dahil tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, saan tayo uuwi? Doon sa langit. Amen? Amen. Sige, pumalakpak nga po lahat ng uuwi sa langit. Amen. Yan. Di ba? Masaya. And kung ganyan na naiintindihan mo, if nothing in all creation can separate us from the love of God, then nothing in the creation can silence our joy. Amen? Amen. 'Di ba? Ang sayang isipin na sa langit tayo pupunta, 'di ba? Nararamdaman niyo na ba yung magandang balita, 'di ba? Nakaka-excite na ipagsabi, 'di ba? Yan. So, now yes, alam ko naman na super good news talaga ang kaligtasan at walang tatanggi sa magandang balita. Then, and ngayon, alam ko naman kung paano i-share yung good news of salvation. Kaya lang, hindi ko kasi alam kung paano sisimulan. Yan. Paano ko ba i-approach si kumare? Paano ko ba i-approach si kumare? O yung kaibigan ko? Yung classmate ko? Diba? Tandaan po natin itong napakagandang verse na ito. Matthew chapter 5 verse 16. Yan. Sabayan nyo nga po ako. In the same way, let your light shine before
others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yan. Paano magsisimula? Be the light. Sabihin nga po sa katabi, be the light. Sa katabi naman na hindi mo unang napili, be the light. Ayan, maging ilaw ka. Amen? Kasi sa ayaw at sa gusto mo, ang unang titignan ay ikaw mismo at hindi yung sasabihin mo. Diba? Kahit gaano kaganda ang balitang daladala mo, diba? Ikaw at ikaw pa rin ang unang titignan or unang pagmamasdan, pakikinggan pa rin ng mga tao ay yung kwentong sinasabi ng buhay mo. Amen? Amen. Ang Biblia po ay may 66 na libro. Amen? At hindi pa po tapos ang Diyos. Meron pa po siyang pang 67 na libro na sinusulat. At patuloy pa rin niya yung sinusulat. At ikaw yun. Amen? Amen. So God is still writing your book. The story, yung story mo as this 67th book. Kaya naman, lakaran natin, di ba? Kung ano man yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Nang makita ng ating mga kaibigan, ating mga kumare, kumpare, kaklase, katrabaho, kung paano bang kumikilos ang Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Amen. So let us be the light. Ang favorite nga po, lagi kong sinasabi, I don't think in the past Sundays, yan, na tumayo ako dito, na hindi ko to nabanggit. Being a Christian is a way of life. Diba? Hindi ka Kristiyano kapag linggo lang. Hindi ka Kristiyano kapag Wednesday lang or may prayer meeting. Diba? Kristiyano ka every moment of your life. Amen? Amen. And dapat nga, hindi ka mas mukhang Christian dito sa loob ng church kasi alam na namin yun. Very good ka na doon, kapatid. Natutuwa na ang Diyos sa'yo doon. Dapat mas makita ang pagiging Kristiyano mo sa labas. Amen? Kasi ang mga tao sa labas, nakikita ka. Tingnan mo talaga tong tong kaibigan ko na to. No? Talagang Christian na Christian, sobrang pinagpala talaga. Kitang-kita ko kung paano kumilos yung Diyos sa buhay niya, di ba? Sige ka, pag nga lumapit sa akin to, tapos i-share daw siya, hindi ko na nga tataguan, mapakinggan nga. Baka sakaling pati ako rin maging ganyan, kasaya, laging masaya, parang hindi nagkukulang, di ba? Amen. Lahat naman tayo dumating doon, di ba? Ayan na si mag-Bible study. Di sabihin mo maglalaba. Hindi, may lakad, di ba? Yung mga kabataan sumisipag eh. Tutulong po kasi ako maglaba kay nanay eh. Ako po kasi yung mag-uuro ngayon eh, di ba? Dumating tayo dyan, iniiwasan natin yung good news of salvation. Pero one day, nakikita din naman natin na ito talagang, yung sabi ko na itong mga Christian na to, yung gustong mag-share sa akin, parang ang saya-saya lagi, parang hindi nagkukulang, di ba? Sige, mag-Bible study ka lang sa malapit, sasama talaga ako, di ba? Bakit? Kasi nakita niya ang liwanag mo. Nakita niya kung paano ang ating Diyos na buhay kumilos sa iyong buhay. Amen? Amen. Kaya, again, mga kapatid, be the light. Sige, sabihin sa sarili, be the light. Yan. Ikaw ang magsilbing ilaw. Amen? Amen. So, let them see the goodness of God in our lives. Diba? Kapag nakita nila, sigurado ako, papakinggan ka na nila. Diba? Or baka magulat ka na lang. Diba? Dati, imbita ko ng imbita dyan, nasagot pa sa akin. Oo, ako naman, kahit di ako nagsisimba, kinakatagpo ko ang Diyos. Pag-gising ko, umaga, nananalangin ako. Tapos kahit nga sa puno ng kamatis ko katagpuin ng Diyos, pwede naman. Diba? Naririnig natin yan sa mga sinishare natin, di ba? Pero one time, magugulat ka, sino nag-imbita dito? Di ba? Bakit nandito sa church? Di ba? Hindi mo alam, yung tinanim mo, tumubo pala, di ba? Hindi na puno ng kamatis, bahay-sambahan na ang pinupuntahan. Amen? Amen. Yan, sige. Yan. So, ganun. Ganun pala dapat. Let us be the light. Yan. Pakita natin that we are not ashamed of the gospel. Bakit? Kasi naunawaan natin na ito ay good news pala. Sobrang daming pagpapala. Amen? Amen. Tanong lang. Noong naging Kristiyano ka ba,
may problema ka pa rin. Amen. Hindi naman sinabing kapag Kristiyano ka na, exempted ka na, masaya ka na palagi, di ba? Pero anong napapansin mo? Kapag may problema ka, hindi ka na sobrang aligaga. Di ba? Bakit? Kasi nakaangkla tayo sa pangako ng Diyos na kahit anong mangyari, di niya tayo iiwan, di niya tayo pababayaan. Amen? Amen. And ano pa, nabasa ko kasi yung mga magagandang balita. Mga kapatid, hindi lang po ang kaligtasan ang good news sa Bible. Yes, ito yung pinakamagandang balita. Pero madami pang balita na maganda sa Biblia, di ba? Yung una lang, pagdedeklara natin. Sabi sa Biblia, super blessed ka na and happier than happy. Good news yun, ipabalita natin. Amen? Sabi sa Biblia, secured na ang future mo dahil sa Diyos, di ba? Pangako yun, good news yun, kunin din natin. Amen? Sabi sa Biblia, magaling ka na daw, di ba? Kunin natin yun, good news yun, ipagsabi din natin. Amen? Sabi ng Biblia, hindi ka magkukulang. Good news yun, kunin natin. Amen? Amen. Di ba? Ngayon, sa dami ng good news sa Biblia, di ba? Hindi ko na lang alam kung hindi ka pasasaya kapag nakuha mo ito. Kapag naranasan at naramdaman mo ang lahat ng pagpapalang ito. Amen? Amen. At syempre, kung nakita mo yung good news, nakita mo parang si Kumare pinagdaraanan to. Napagdaanan ko to eh. Pero sabi sa akin ni Lord, sabi sa akin, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan, mapuntahan nga si Mare para hindi siya masyadong malungkot. Amen? Amen. And from that, mabibuild mo yung trust, mabibuild mo yung rapport, yung relationship, at maaaya mo rin siya sa bahay-sambahan. Amen? Amen. Nang sa ganon, sa susunod, pagtutulungan nyo na si Maring laging naglalaba, share nyo na rin ang Word of God. Amen? Amen. Yan. Di ba? O, tama, may pamerienda pa. Di ba? Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyong mag-Bible study, kung gusto nyo magtayo ng Bible study sa neighborhood nyo, magsabi lang po kayo sa ating mga leaders, sa ating evangelism ministry headed by Pastora Marilu. Yan. Kami po yung pupunta sa inyo. Huwag nyo na pong isipin yung merienda. Kami po yung magdadala. Amen? Amen. Yan. Kasi baka gusto ko sanang papuntahin sila dito ng Bible study. Kaya lang, wala ko pang pamerienda na kaya. Kami na po bahala. Amen? Amen. Sagot na po namin ang merienda at mabuting balita. Kailangan nyo na lamang pong mag-akay ng kaluluwa. Amen? Amen. And then with that, kung lahat tayo gagawin yan, magkakaroon tayo ng unstoppable momentum. Amen? Keep moving and do what you do best. Ano yung best na ginagawa natin? Maglingkod, mag-imbita, makinig ng salita ng Diyos at ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Amen. Yan. So now, di ba, ang sayang pakinggan, di ba, ng good news. Kaya naman nakaka-excite din itong i-share. So before we leave point number 1, the question is this. Ikaw mismo, kasi sabi nga natin, hindi natin pwedeng pekiin yung pagiging passionate natin, di ba? Ikaw mismo, are you convinced that the gospel is a good news? Yan. So, kung kumbinsido tayo, ito pa yung pangalawang tanong, are you fully convinced that this good news is an eternal victory? Eternal victory. Ibig sabihin, wala na, tapos na ang laban, panalo na. Kumbaga, parang replay na lang yung ginagawa mo. Alam mo na, ang ending, panalo tayo. Amen? Amen. So ngayon, if deep down in our hearts, we are fully convinced of this eternal victory, it can change kung paano natin dalhin or i-position ang sarili natin sa pag-share ng mabuting balita ng kaligtasan. 'Di ba? Deep or malalim and unshakable passion na nakikita sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay as being the light, 'di ba? Pero it is important to note na kulang ang passionate heart lang, 'di ba? Yes, a passionate heart is good, all well and good, pero kulang 'yon, 'di ba? A passionate heart dapat it is also filled with the joy with Christ's joy. Yan ang kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Amen? It is an irresistible light. Di ba? Pag nakita nila, laging masaya tong kumari na to.
ano bang kinakain nito? Ano bang pinagkagawa nito sa buhay, 'di ba? Parang walang problema, 'di ba? Ubas na ubas, dati pasas, 'di ba? Ngayon, ubas na ubas, parang may skincare pa si Mare, 'di ba? Ang glowing. Yeah. So, yan. So, bakit? Bakit kailangan ng joy? 'Di ba? Because the world we live in is an absolute chaos, 'di ba? Ang daming kaganapan sa mundo. Hindi ko na lang talaga alam, 'di ba? Pero, yan, kailangan nating ipakita yung genuine na kaligayahan, the joy, the lasting hope that comes from the Lord Jesus. Which brings us to number 2. Yan. How to share the joy of the message. Number 1, share the gospel with a passionate heart. And number 2, with a positive heart. Positibo. Yan. Share the gospel with irresistible positivity in a hopeless world. Ayan. Papalapit ka pa lang, nakangiti ka na. Nakaganon ka na. Ayan. Diba? Parang, ano kayang kailangan ni Maring pare? Abot tenga ngiti. Diba? Parang may gustong sabihin to. Ang saya-saya. Ano kayang gustong sabihin nito? Diba? Mamaya na nga ako magsaing. Mamaya 5:00 pa naman uuwi yung mga galing eskwela. Maya 4:00 para mainit pa pagdating. Yan. Diba? So, again, let us look at this very wonderful verse. At Philippians chapter 4, verses 4 to 5. Yan. Sabihin niyo nga po ako, rejoice in the Lord always. Yan. I will say it again. Rejoice. Yan. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Yan. Question. Sa dami-dami ng ganap sa mundo ngayon, madali bang maging masaya? Yan totoo. Hirap, di ba? Taas-taas ng bilihin. Yung gasolina, tumriple. Ba't ba kasi away-away pa yung mga ibang bansa na yan, di ba? Di ba pwedeng peace na lang, bati-bati na lang? Ba't ba gera-gera pa? Nadadamay patuloy kami. Tumaas yung gasolina, tumaas yung bilihin, yung sahod, ganun pa rin, di ba? Ang hirap. Tapos ang dami kung ano-ano pa nangyayari sa paligid natin, basta, ang dami. Yan, di ba? Ang hirap talagang maging masaya, di ba? Pero, madaling tumawa kasi nakakatawa, pero mahirap maging masaya. Yan. Pero, mga kapatid, let us have time to reflect kay Paul mismo nung sinulat niya yung mga verses na to. Sabi niya, rejoice, magalak ka in the Lord. Always daw, lagi. Hindi lang tuwing may malaking blessings, di ba? Hindi lang tuwing okay yung lahat ng nasa paligid mo, kundi rejoice always. Tapos, inulit pa, di ba? I will say it again. Rejoice. Diba? Sa ating pong Bible School, tinuro po sa atin ni Pastor ang Biblical Hermeneutics. Ito po yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-i-interpret ng Word of God. Diba? Kapag inulit-ulit, ibig sabihin, importante. Very important. Diba? Rejoice, tapos inulit pa, rejoice. Yan. Diba? Kung gusto niyo rin pong malaman or mapag-aralan yung mga biblical hermeneutics na yan, diba? Mag-o-open po yung ating Bible School ulit ngayong pasukan, diba? Enroll tayo. Amen? Amen. Yan. Sige, mag-enroll tayo para mas lalo pa tayong lumalim sa salita ng Diyos. Yan. So, ano naman, okay lang naman. Alam ko naman maging masaya. Okay lang naman talaga dapat maging masaya, diba? To better appreciate this verse, gamit po tayo ng konteksto. Nung sinulat to ni Pablo, wala siya sa beach. Hindi siya nagbabakasyon, di ba? Hindi siya nag-selfie na gano'n, tapos nandun yung dagat, tapos nag-type lang na, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Diba? Wala siya sa staycation, di ba? Hindi siya nakadekwatro doon sa bahay na nakabukas yung aircon, yan. Tapos meron pang juice na iniinom, may merienda, yan. Hindi niya pinicturan yun. Tapos naglagay lang ng Minay Day o pinost sa Facebook, rejoice in the Lord always. Hindi. Asaan si Pablo ng mga panahong ito? Nasa kulungan si Pablo. Diba? Siya ay nakakulong. Pero sa kabila noon, sa kabila ng kinalalagyan niya, iyan pa rin yung mensahe niya sa mga taga-Filipos. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Bakit kaya? Diba? Bakit? Kasi si Pablo,
naunawaan niya, di ba? Knows this one thing, that true peace or joy comes from anchoring our joy. Iangkla natin ang ating kasiyahan, ang ating kagalakan sa actions and in the presence of God. Amen? Sa Diyos natin iasa ang ating kagalakan, huwag sa tao. Amen? Huwag sa kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Amen? Kasi kung sa Diyos tayo nakaangkla, sigurado, hindi ka mabibigo. Amen? Amen. 'Di ba? For everyone who trusts in the Lord will never ever be disappointed. Amen? Amen. Kaya wag mong iangkla ang kaligayahan, ang kagalakan mo sa nangyayari sa paligid, 'di ba? Iangkla mo ito sa Diyos na may control sa lahat ng bagay sa mundo. Amen? Amen. At kung sa Kanya nakaangkla ang ating joy, sigurado hindi ka malulungkot. Amen? Amen. Yeah. Ang problema kasi sa karamihan, di ba, madalas nakabase ang joy natin sa mga external circumstances. Kapag okay ang lahat, hallelujah, praise the Lord, di ba? Totoo naman, kapag masaya, mas masayang magpuri sa Diyos. Amen? Nandyan, di ba? Wala iniintinding bayarin, okay? May bayarin, pero enough, dumadating yung mga pagpapala. Masayang maglingkod, masayang mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Pero kapag medyo hindi okay na, 'di ba? Dito nagkakaproblema. Ang iba dahil nakaangkla ang kasiyahan sa mga pagpapala, hindi doon sa nagbibigay ng pagpapala. Kapag parang feeling niya nagkulang, wala na, nalulungkot na, umaalis, nanlalamig, nawawala. Hindi dapat ganoon. Amen? Amen. Dapat the more na feeling mo nagkukulang ka, the more na tingin mo na hindi mo nararamdaman ang Diyos, mga kapatid, the more na dapat tayong lumapit sa Diyos. Amen? Amen. Ipagpalagay na lang natin ang Diyos ay isang apoy, eternal flame, hindi nawawala ang kanyang init. Diba? Baka kaya lumalamig kasi, ano nangyayari? Lumalayo tayo sa apoy, sa init ng ating Diyos. Amen? Kaya kung feeling mo nanlalamig ka, di ba? Wala tayong ibang kailangan gawin kundi bumalik, lumapit, papunta sa apoy ng pagpapala at pagmamahal ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Yan. When life gets hard, natural naman talagang reaksyon, di ba? Natural naman talagang reaksyon natin is malungkot, diba? Or panghinaan ng loob, pero hindi dapat ganoon. Amen? Iangkla natin ang ating hope sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Huwag na tayong maging defensive, huwag na tayong maging anxious. Diba? Paigtingin natin ang ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. After all, diba, ang Diyos ang tumawag sa iyo, 'di ba? At gusto ng Diyos na may magandang mangyari sa buhay mo. Lagi nga natin sinasabi, mahal ka ng Diyos at may maganda siyang plano para sa buhay mo. Amen? Amen. Kailangan mo lang magstay. O kailangan mo lang lakaran yung planong inilatag sa iyo ng Diyos. Amen? Kasi kung ikaw mismo lalayo sa plano ng Diyos, kung ito yung pagpapala, ay matagal mo talaga makukuha kasi mamaya, one way pala dito, bawal kang lumiko, iikot ka pa ngayon gano'n bago mo mapuntahan yung station ng pagpapala. Amen? Diba? Sabi ng Diyos sa iyo, dumiretso ka, hindi, traffic dito, liko muna ako dito para mapuntahan ko doon yung di ba? Nandun pala sa kalagitnaan ng traffic yung pagpapala. Kasi kaya pala ang daming sasakyan, ang daming pala nakahinto kasi kinukuha yung pagpapala ng Diyos. Ikaw, umiikot ka dun sa looban, nalagpasan mo yung pagpapala. Ano ba naman yan? Amen? Amen. O anong nangyari? Doon ka pa sa susunod na pagpapala. Di ba? Na-delay pa tuloy ang pagpapala. Amen? Kaya naman mga kapatid, pag sinabi ng Diyos na go, go. Di ba? Obey. 'Di ba? Sabi nga sa mga nakaraang lesson natin, delayed obedience is still disobedience. Amen? Amen. Pag sinabi ng Diyos, go, go. Amen? Amen. Sumunod tayo. Yan. So, Paul encourages us to maintain a posture of
consistent joy. Yan, consistent joy in God. And always remember and share to everyone, syempre wag mong sarilihin, let us share to everyone the comforting reality na palaging nandyan ang Diyos kasama natin para sa atin. Amen? The Lord is near, always. 'Di ba? Lagi mong kasama ang Diyos, kaya naman magalak ka. Always, di ba? Well, hindi naman natin sinasabi na i-gaslight mo yung sarili mo. Kapag may problema ka, tawa lang, masaya ka lang dapat, di ba? Siyempre, i-acknowledge natin na meron tayong pinagdaraan ng pagsubok, di ba? Hindi naman being a Christian means yung toxic positivity na hindi, dapat okay ako, di ba? Dapat okay ako kahit naman deep inside talaga sobrang durog na durog tayo. Hindi, okay lang ako, masaya lang ako, di ba? Kailangan makita ng tao na happy ako kasi nasa akin ang joy ng Lord, di ba? Hindi po ganoon yung ibig namin sabihin. Hindi porket Kristiyano, bawal na malungkot. Valid po yung mga feelings yun na ganyan. Amen? Amen, di ba? Pero lagi nating tatandaan na hindi naman tayo papabayaan ng Diyos. Amen? Yes, valid malungkot. Pwedeng hindi ka okay ngayon, di ba? Pero hindi papayag ang Diyos na hindi ka magiging okay. Again, mahal ka ng Diyos at may maganda siyang plano para sa buhay mo. Amen? Amen. Baka kasi hinahanda ka pa lang ng Diyos sa napakalaking pagpapala na darating sa buhay mo. Amen? Amen. 'Di ba? Hindi mo naman kakayaning mabuhat yung isang kaban ng bigas kung hindi ka magpa-practice na magbuhat ng mga mabibigat na bagay, 'di ba? Siyempre, pag unang beses mo nagbuhat ng ganito kabigat, sasakit talaga yung likod mo, lakad ka talagang paganan, 'di ba? Pero kapag nasanay ka na, 'di ba? Pag dumating yung pagpapala, kapag handa ka na, sigurado hindi to sayang. Amen. Lagi natin sinasabi, sayang ang pagpapala kung ang tatanggap ay hindi handa. Amen? Kasi mamaya bigyan ka ng 1,000,000 ngayon ng Diyos. Diba? Masayang lang din. Diba? Kaya hinahanda ka niya. Amen? Amen. Kaya naman, anuman ang pagsubok na pinagdaraanan natin, trust in the Lord na parte ito ng kanyang magandang plano para sa ating buhay. Amen? Pinapatatag ka niya. Pinapalakas ka niya, kaya niya hinahayaan ang mga pagsubok na yan na pagdaanan mo. Amen? Amen. Yan. So, again, be the light. Diba? Kahit ano pa man ang mangyari sa paligid natin, let the joy that is anchored in the love of God be seen sa ating mga buhay. Yan. Nang sa ganon, when we approach our loved ones or kung sino man yung gusto nating sharean ng good news of salvation, makita nila ang joy. Ang joy na nagmumula sa Diyos. And in turn, di ba, gustuhin din nila na marinig yung good news of salvation na gusto nating i-share. Di ba? Gugustuhin din nilang makilala ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Amen? Amen. Yan. So, gustuhin din nilang makilala yan. Yung napakabuting Diyos. Ang Diyos na nagbibigay ng tunay na kagalakan na hindi maaagaw ni naman. Amen? Amen. Let the joy of the Lord be the first thing na makikita ng mga tao kapag tumingin sila sa atin. Amen? Amen. Kaya wag na pasas. Always ngiti, parang ubas. Amen? Amen. Yan. So now, after hearing point number 1 and point number 2, diba? Oo nga, good news nga yun. Oo nga, ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na kagalakan. Baka naman, bigla ka nang ma-pressure. Diba? Baka ma-pressure naman yung ilan. Sabi, okay, completely passionate heart. Yes. Deep in my heart, naiintindihan ko yung gospel. Ito'y sobrang good news. Kaya ko tong ipamalita. And with a positive heart, dahil alam ko kasama ko ang Diyos na pagtagumpayan na ang lahat. Diba? Kaya ko na rin i-share ang Word of God. Yan, naiintindihan ko and naranasan ko ang joy. Kaya ko nang i-share. Perfectly positive, yes. Kaya lang, iniisip natin, paano ko naman ngayon kukumbinsihin si kumare, si kumpare na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas and to follow Jesus, di ba? Well, this is exactly the reason kung bakit maraming Kristiyano nananahimik. Hindi nila ma-share ang good news of salvation. Bakit? Kasi natatakot sila na baka magkamali sa
sa mga sasabihin, di ba? Or worst, hindi tayo pansinin, i-reject lang tayo, di ba? We carry the false assumption na tayo mismo ang kailangang magligtas sa kanila. Mali po iyon, di ba? Huwag kang ma-pressure. Sabihin sa katabi, huwag kang ma-pressure. Yan. Sabihin naman sa katabi din ulit, sa kabila, huwag kang ma-pressure. Yan, hindi ba? Hindi mo kailangang, hindi kasi Superman ang kailangang iligtas ang buong mundo. Yan. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Pero bago yan, punta muna pala tayo sa point number 3. Yan. How to share the joy of the message, share the gospel with. Yan. Number 3, freedom from results. Yan. I-share natin nang hindi masyadong iniintindi ang resulta. Bakit? 1 Corinthians 3:6 says, yan, si Pablo po, planted the seed. Si Pablo daw ay nagtanim. Apollos watered it. But, look at the next slide. Sabayan niyo nga po ako. But God has been making it grow. Yan. The truth is, hindi mo kailangang ma-pressure. Bakit? Because our job is to share the good news faithfully. The rest, ang Diyos na ang bahala. Sabihin sa katabi, ang Diyos na ang bahala. Yan, tandaan po natin, evangelism is a team effort. Diba? Team effort po yan. And God does all the heavy lifting. Siya yung bahala sa mamabigat. Siya yung bahala sa mahihirap. Diba? Sabi niya, sige, share the good news of salvation. I-share mo lang, sabihin mo lang, ako nang bahala sa mga susunod. Amen? Yan. Our job is to share the gospel and let God do His miracles sa buhay ng mga taong shineran natin. Diba? It is a team effort. Maaring ikaw ang nagtanim. Diba? Good for you. Maaring ikaw din yung nagdilig or iba yung nagdilig or nataniman na pala sila tapos dinidiligan mo na lang sa pag-share ng mga words of God. Pero one thing is always the same. Ang Diyos ang nagpapatubo. Amen? Amen. Di ba? Marahil marami sa atin yung ganun. Iba yung nagtanim, di ba? May nag-Bible study naman, may nag-Bible study, hindi sumama. May nag-Bible study ulit na diligan yung mga buti diyan, yung mga ipinunla, ano? Pero sumama na, di ba? Hindi po kami yun. Hindi po yung mga bumisita sa inyo yun. Di ba? Joint effort po yun. Pero higit sa lahat, ang Diyos ang nagpatubo. Amen? Amen. Ang Diyos ang kumilos kung bakit ka nandito. Amen? Amen. Yan. Pero syempre, pasalamat pa rin tayo sa mga buhay na ginamit para tayo mapunta sa piling ng Diyos. Amen? Amen. Kasi kung wala sila, baka ang tagal pa nating nakapunta sa simbahan. Ang tagal pa nating nakuha yung mga pagpapala na nakukuha na natin ngayon. Amen? Amen. Maraming salamat po sa mga tao na ginamit ng Diyos para makarating ang bawat isa dito sa bahay-sambahan. Amen? Amen. Ang Diyos ay may nakalaan na korona para sa inyo sa langit. Amen? Amen. Yeah. As long as we did our job na i-share ang good news of salvation, the rest is in God's hand. Yan. At kapag ang Diyos ang kumilos, makakasiguro tayo na the best ang mangyayari kapag ito ay natapos. Amen? Amen. So now, when you realize that God is the one doing all the heavy lifting, makakahinga na tayo ng maluwag, di ba? Makakilos na tayo ng magaan kapag nag-share ng gospel. Di ba? Kasi hindi mo kailangang maging perfect salesperson. Di ba yung mga salesperson, binibenta nila, unto mo yung pinakamaliit na detalye ng product nila, alam mo. Di ba? Tayo, kailangan nating malaman na may Kristo na namatay sa krus at nung pagkatapos ng 3 araw, na buhay namang muli para sa ating kaligtasan. Amen? At kung sino man tumanggap at sumampalataya sa kanyang pangalan ay maliligtas, okay na yun. Amen? Pwede na nating i-share ang napakagandang balita na yun. Amen? At ang Diyos na ang bahalang magpatubo. Amen? Ang Diyos na ang bahala sa lahat. Magugulat ka na lang isang beses kahit feeling mo during the Bible study hindi nakikinig. One day, makikita mo siya dito sa bahay-sambahang ito. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen.
Amen. Yan. Again, be the light. And sharing the gospel with passion and positive attitude means radiating God's love and viewing yung evangelism po natin as a joyful privilege. Pribilehiyo po na ma-share natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Isa tong napakagandang opportunity na tayo yung ginagamit ng Diyos na ipamalita ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi po ito burden, di ba? Kasi kung nabibigatan ka, tapos kung nahihirapan ka, baka hindi ito pala yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Or baka deep down, hindi mo pa talaga tunay na nauunawaan. Amen? Tandaan mo, mga kapatid, kailangan mo lang i-share. Ano man yung sabihin niya, okay lang, tanggapin natin. Sabi nga nila, part of the game, part of the job. Amen? Pero tatandaan natin, hindi nasasayang ang ano bang gawin natin sa gawain ng Diyos. Amen? Diba? Yun yung unang-una nating theme nung unang taon natin. For our labor in the Lord is not in vain. And God rewards our works. Amen? Amen. So, kailangan lang natin ng tamang approach, di ba? Kasi, totoo naman, di ba? Alam naman natin, naiintindihan natin. Ang pinakamahirap gawin ay kung paano ba sila lalapitan. Paano ba sila i-approach? Paano tayo ko-connect yan, sa mga gusto nating sharean ng Word of God. So, let me just give you tatlo lang, 3 practical steps for sharing the joy of the message. Yan. Number 1, unang-una, start the conversation naturally. Yan, next po, yan. Start conversations naturally. Natural lang. Huwag pilit na pilit, di ba? Kung paano mo siya kausapin, hindi yung, andito ka, andun si Kumari. Ay, hindi muna. Ganun, tapos lalapit ka ulit. Tapos, ano nga yung sasabihin ko? For God's soul. Ay, teka lang, kakabisaduhin ko nga muna ulit. Tapos nakikita ka ni Kumari, anong problema nito? Balik-balik, di ba? Ayan, pumasok na, nagsaing na, hindi mo na na-sharean. Yan. Start the conversations naturally. Yung normal lang, di ba? Normal lang, lalapitan mo. Mars, kamusta ka na? Di ba? Ganon. Kamusta yung mga bata? Di ba? Hanggang sa ma-open up mo na. Hindi rin naman yung pagdating mo doon na pag dire-diretso ka doon, ganon. Bakit hindi ka nagcha-church? Di ba? Hindi naman ganon, di ba? Dapat start conversations naturally at hayaan mong mag-flow, di ba? Yun din yung number 1 reason kung bakit hindi tayo makapag-share. Bakit? Sobrang natetense tayo, di ba? Inaalala natin word for word, ano nga yung verse, baka magkamali ako, di ba? Pero minsan, pansinin nyo, sa ating mga care group huddle, di ba? Kapag nagsishare tayo ng Word of God, natural. Sabi, kabisado ko pala yung verse na yun, di ba? Nako-quote ko na yung na sabi nga, I can do all things through Christ who strengthens me, di ba? Natural, hindi ko kinabisado. Di ba? For I know, di ba? Sabi nga sa verse, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Kabisado ko pala yun. Parang dati nung naririnig ko yun, sinusulat-sulat ko pa. Di ba? Bakit? Number 1 reason kung bakit natin nakakabisado yung mga verse. Kasi nararanasan at nararamdaman natin. Amen? Amen, di ba? Ever wonder, nung nagsimula ka sa church, ang galing naman ni brother, ang galing naman ni sister, dami niyang memorized na verse, di ba? Hindi niyo lang alam, 10 taong ipinukpok yan dito. Yung Macarius na yan. Kaya kabisado nila yung meaning ng Macarius na super blessed and happier than happy. 10 taong pinupukpok sa isip ng bawat isa yan na hindi ka lang basta blessed, basta sinusunod mo ang salita ng Diyos, you are super blessed and happier than happy. Amen? Amen. Yan, di ba? So, start the conversations naturally. And natural na magpo-flow yan. Yung mga Bible verses na feeling mo hindi mo kabisado, masasabi mo yan. Tapos, maipapaliwanag mo pa, di ba? Magugulat ka na rin sa sarili mo. Sabi, hala, ito nga pala yung ibig sabihin nun, no? Di ba? Yan. So, start conversations naturally. And number 2 will be to listen actively. Ayan. Hindi ka lang basta nakikinig ka
actively. Kumpleto with pagtango. Oo nga. Yan, di ba? Siyempre, iniintindi mo rin, di ba? Nagsishare pala siya ng malungkot. Oo nga, nakangiti ka pa. Hindi. Dapat nakafocus ka doon sa kinakausap mo, di ba? And listening actively is knowing when to speak and when to listen. Di ba? Kailangan alam mo kung kailan ka magsasalita, kailan ka makikinig. Di ba? Alam mo kung kailan i-share yung mga solid food na verses. Di ba? Kasi usually sa simula, syempre, mga gatas lang muna. Di ba? Yung mga malumanay na verses lang muna yung ibibigay natin. Di ba? Syempre, hindi naman natin sila aagad sharean ng isang ng mga matitindi, yung mga pangpalo agad na verses. Di ba? Magsimba ka. Di ba? Ganyan, tanggapin mo si Kristo, impyerno ka pag tinanggihan mo. Hindi ganon. Di ba? Dapat mag-gauge mo rin. Alam mo kung kailan mo ibabato yung mga verses na mabibigat. Alam mo kung kailan mo ibabato yung mga verses na magagaan. And this won't be a problem kung susundan mo lang yung number 1. Di ba? Start your conversations naturally. Normal lang na magpo-flow yan. Amen? Kung gusto mong makakinig talaga siya ng mga medyo pantapik na verses, share mo yung live stream natin ngayon. Di ba? Share mo yung live stream natin every Sunday. Di ba? O bigyan mo na ng minutes. Di ba? So, para kay Kumari to. Maritignan mo yung 30 minutes and 28 seconds simula doon. Anong applicable to sa pinagdadaanan mo ngayon? Di ba? Eh, nahirapan siyang hanapin yung 38. Pag-move niya, nagipta sa 40. Pagbalik niya, napunta sa 26. Ano ba yan? Simulan ko na nga lang sa pinakaumpisa. Napanood pa niya ng buo yung Sunday worship. Amen? Amen. So, know when to talk and know when to listen. Amen? Amen. And number 3, pinaka-importante sa lahat is share your testimony. Yan. Di ba? And natural lang din to. Normal lang to na dadaan sa usapan nyo. Kasi kung casual lang ang conversations nyo, di ba? Kasi kapag casual lang ang conversations, malayo talaga mararating kung saan-saan makakarating yan. Pero every step of the way, di ba, may ko-connect mo yan sa mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Di ba? And all this time, di ba, akala mo pag nag-evangelize ka, sila lang yung lumalago. Hindi, ikaw din. Bakit? Habang sinasabi mo yung mga bagay na to, habang sinishare mo yung mga testimony mo, nare-realize mo, ang layo ko na pala, di ba? Ang lalim ko na pala sa salita ng Diyos. Diba? Ang dami na palang pagpapala ng Diyos na naranasan ko. Ang dami na palang mga maliit na bagay na hindi ko pinapansin. Pero ngayon, na-share ko na. Thank you, Lord, kasi kinuha mo ako. Amen? Amen. Yan. So again, be the light. Tayo ang maging ilaw. Tayo ang maging refleksyon kung gaano ba kabuti, kung gaano ba kadakila ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen. At kung makita sa atin ito ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan, kumare, kumpare, kaklase, na gusto nating share ng Word of God, then baka sila pa mismo yung magtanong sa'yo, ano bang meron sa church na yan? And then, sa conversation na yan, magiging puno yan ng joy. Yeah. The joy of the message. Amen? Amen. Yan. So, mga kapatid, let me just have a quick recap. Yan. Paano po ba yung mga pinag-aralan natin? So, share the message, and how to share the joy of the message. Una po is share the message with a passionate heart. Pangalawa po is positive heart. And pangatlo is freedom from results. Ang Diyos ang bahala. And yung tatlong practical ways, yan, kung paano ba natin simulan yung pag-share natin. 3 practical steps for sharing the joy of message. Yan, excited. Number 1, yan, sabay-sabay. Start conversations naturally, natural lang. Hayaan mo lang mag-flow yung conversation. Number 2, listen actively. And number 3, share your testimony. Yan, be the light. Kaya naman, ang ating Macarius Challenge ay, next po, share the joy of the message passionately and positively. And positive with the joy of the Lord. Amen? Amen. Sige po,
Before we end, tayo po muna yung manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa linggong ito, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Lord God, thank you po sa mga salita mo at paalala mo na aming napakinggan, Panginoon. Lord God, we will not be ashamed of the gospel, Panginoon. Patuloy naming ipapamahagi ang napakagandang balita na ito sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. We will share it with passionate hearts, with positive hearts, and freedom for results, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang bahalang tumapos sa aming pag-share ng iyong magandang balita, Panginoon. Ang kailangan lang namin gawin is to have the courage, Panginoon, na i-share ang iyong buhay, na i-share ang mabuting balita ng kaligtasan. And you will do the miracles, you will do the wonders sa buhay ng aming mga kapatid na aming sinesharean, Panginoon. And Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, ako'y nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon, especially sa mga bisita namin, Panginoon, na tumanggap sa iyong panawagan na makasama namin dito sa bahay-sambahan ito, Panginoon. And Lord God, with that, we are sharing to them the good news of salvation. Mga kapatid, at sa bawat isa sa atin, ito ang napakagandang balita ng Diyos na pinadala niya ang kanyang anak dito sa mundo nang sa ganon o sino mang maniwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maniwala at manampalataya kay Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin, para sa ating kaligtasan at katubusan. Na pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay namang muli. Kaya mga kapatid, kung gusto mong tanggapin ang napakagandang balita na ito, if you want to accept Jesus Christ as our Lord and Savior, inaanyayahan ko po kayo na sumunod sa maiksing panalangin na ito. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanang aking nagawa. At Panginoon, ako'y naniniwala na Ikaw ay namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Banal na Espiritu, manahan ka po sa aking buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kapatid, kung ikaw po ay sumabay sa maiksing panalangin, congratulations. Anak ka na ng Diyos. And nasa iyo na ang pinakamagandang balita, ang balita na ang kaligtasan. At nasa sayo na rin lahat ng benepisyo, lahat ng magandang balita na pinangako ng Diyos. Amen. Hayaan niyo po ipagpatuloy natin ang ating pananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa aking mga kapatid na tumugon po sa panalangin ng pagtanggap, Panginoon. Lord God, narito po sila, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na hindi ito ang huling araw na makasama namin sila. Sa halip, makasama namin sila every Wednesday and every Sunday sa iyong gawain, Panginoon. Ay kasama namin sila, Panginoon, na mag-aaral lang sa iyong salita, patuloy na lalago at hahayo, Panginoon, para i-share ang good news of salvation, Panginoon. Dahil, Panginoon, ito'y napagandang balita. We will not be ashamed of the gospel sapagkat narito ang kapangyarihan mo, Panginoon, kapangyarihan na magligtas ng mga kaluluwa na maniniwala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga salita na aming napag-aralan. Baon namin ito, Panginoon, at amin itong magiging kalakasan sa aming araw-araw na pamumuhay. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na patuloy kami magkasama-sama, Panginoon, na mag-aaral ng iyong banal na salita sa mga susunod pa na linggo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon,
Panginoon. Sa iyo lamang po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen and Amen. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Share the joy of the message passionately and positively. Isa pa po malakas. Share the joy of the message passionately and positively. Ito po'y napakagandang balita, kaya atin itong ipagkalat. Stay super blessed in Christ. We are Macarius. To God be the glory. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you on our next videos. Stay super blessed and stay Macarius. Bye!